Tumawa si Cassandra, isang tawang walang kagalakan. Oh, I'm always behaving. I'm just curious. Ano nga nakita mo sa kanya na wala sa akin? Tell me, anong special sa isang flight attendant? Tumingin ulit si Cassandra kay Ali. Is it the money, dear? I'm sure Marco is very generous. Doon na napuno si Ali. Ang kasunduan nila ni Marco ay biglang nawala sa isip niya. Humarap siya kay Cassandra, tinitigan ito ng diretso sa mata, at mumiti ng kasing tamis ng ngiti nito. Hindi po pera ang habol ko, ma'am, sagot ni Ali, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Siguro po, ang nakita niya sa akin ay isang bagay na hindi nabibili. Isang bagay na kahit kailan ay hindi niyo maintindihan. Natigilan si Cassandra. Halatang hindi niya inaasahan na sasagot si Ali. Maging si Marco ay bahagyang nagulat, napatingin sa kanya. Sa isang saglit, isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Marco bago ito muling naging seryoso. Sumama ang mukha ni Cassandra. Ang peking ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Tila isang reyna na hinamon ng isang hamak na alipin. Sa isang iglap, nakita ni Ali ang tunay na kulay sa likod ng magandang mukha, isang kulay na kasing dilim ng gabi. Ngunit kasing bilis ng pagkawala nito, isang tawang matinis ang kumawala sa mga labi ni Cassandra. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. How amusing, sabi nito, ang boses ay bumalik sa pagiging mapang-asar. May kaunting tapang pala ang alaga mo, Marco. Akala ko palamuti lang siya. Ang salitang ki-alaga ay parang sampal na mas masakit pa kaysa sa ki-ordinary. Naramdaman ni Ali ang pamilyar na pag-init ng kanyang dugo. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Marco sa kanyang bewang. Isang babala. That's enough, Cassie, mariin at mababang sabi ni Marco. Ang boses niya ay walang emosyon, pero may bigat na nagpatigil sa lahat. Binalingan niya si Ali at sa isang saglit, ang mga mata nila ay nagtagpo. Nakita ni Ali ang paghanga, pero mas nangingibabaw ang babala. Halika, Ali. May mga bisita pa tayong kailangang batiin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Cassandra. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad, kasama si Ali, palayo sa babaeng parang isang makamandag na ahas. Ito na sana ang katapusan ng kanilang paghaharap. Ngunit habang dumadaan sila sa tabi ni Cassandra, bahagya itong gumilid, sapat lang para makalapit kay Ali. At sa isang bulong na kasing lamig ng hangin sa gabi, sinabi nito ang mga salitang gumapang sa kaluluwa ni Ali. Enjoy it while it lasts, little bird. Naramdaman ni Ali ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong likod. Ang boses ni Cassandra ay parang seda, ngunit sa ilalim niyon ay ang talim ng isang punyal. Ang mga bagay na hindi para sayo ay madaling mawala. Nanigas si Ali sa kanyang kinatatayuan. Hinila siya ng marahan ni Marco at napilitan siyang magpatuloy sa paglakad. Lumingon siya ng bahagya. Nakita niyang nakangiti na ulit si Cassandra, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante na parang walang nangyari. Na parang hindi niya kalilikha lang ng isang malalim na sugat. Ang natitirang oras sa party ay isang malaking blur para kay Ali. Ang masasarap na pagkain ay walang lasa. Ang magagandang tugtugin ay ingay lamang sa kanyang tainga. Sinusubukan siyang kausapin ni Marco, nagtatanong kung okay lang siya. Ngunit ang tanging nagagawa lang ni Ali ay tumango at mumiti ng pilit. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ang mga salita ni Cassandra. Hindi iyon isang simpleng pang-iinsulto. Iyon ay isang banta. Isang pangako. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang ito isang simpleng kasunduan para mahanap ang kanyang ina. Hindi lang ito 6 na buwan ng pagpapanggap. Ito ay isang pagpasok sa isang digmaan na hindi niya pinili. At ang kalaban niya ay hindi lang isang babaeng nasaktan ang pride. Ang kalaban niya ay isang halimaw na nakadamit ng seda, isang halimaw na handang gawin ang lahat para bawiin ang inaakala niyang sa kanya. Habang pauwi sa katahimikan ng mamahaling sasakyan, napatingin si Ali sa kanyang kamay. Ang diamanting singsing ay kumikinang sa dilim. Dati, ito ay simbolo ng isang kasunduan, isang trabaho. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na itong posas. Isang posas na gumagapos sa kanya sa isang lalaking naging dahilan ng lahat ng ito, at sa isang panganib na ngayon pa lang niya nauunawaan ang laki. Para kay Marco Del Fierro, ang katahimikan sa loob ng private jet
ay mas maingay pa kaysa sa mga hiyawan sa party kagabi. Katabi niya si Ali na nakatingin sa labas ng bintana sa mga ulap na parang bulak. Mula nang umalis sila sa party, halos hindi na ito nagsalita. Ang tanging interaksyon nila ay mga matipid na sagot at formal na tango. Naaalala pa rin ni Marco ang ekspresyon sa mukha ni Ali nang marinig nito ang banta ni Cassandra. Isang saglit na takot na mabilis na palitan ng isang matigas na determinasyon. Ang babaeng ito ay hindi isang babasaging kristal. May tapang itong nakatago sa likod ng kanyang simpleng anyo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinangaan niya iyon. Kasabay noon ang paglaki ng guilt sa kanyang dibdib. Idinamay niya sa gulo ang isang inosenteng tao. "This trip is necessary for GT," sabi niya, binasag ang katahimikan. "A famous lifestyle magazine will feature us. Kailangan nating ipakita sa lahat na masaya tayo at in love." Tumingin sa kanya si Ali, ang mga mata ay walang emosyon. "Alam ko. Trabaho lang." Ang dalawang salitang iyon ay parang isang pader na laging inilalagay ni Ali sa pagitan nila. Isang paalala ng kanilang kasunduan. Tumango na lang si Marco at ibinalik ang tingin sa mga papeles na hawak, kahit hindi naman niya talaga binabasa ang mga ito. Ngunit nang lumapag sila sa El Nido, Palawan, isang bagay ang nagbago. Sa pagbaba nila sa eroplano at paglipat sa isang pribadong bangka na maghahatid sa kanila sa resort, nakita ni Marco ang unti-unting pagliliwanag ng mukha ni Ali. Ang mga mata nito, na kanina'y malamlam, ay ngayon ay nanlalaki sa pagkamangha habang tinitingnan ang berdeng tubig, ang matatayog na limestone cliffs, at ang bughaw na kalangitan. Nawala ang flight attendant na pilit ngumingiti. Nawala ang peking fiance na laging handa sa depensa. Ang nasa harap niya ngayon ay si Ali lang, isang babaeng sa unang pagkakataon ay nakakita ng paraiso. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Maganda, di ba? Hindi niya napigilang itanong. Napalingon ito sa kanya, at sa isang saglit ay nahuli siya nitong nakatitig. Umiwas ito ng tingin, tila nahiya, ngunit ang ngiti ay naroon pa rin. Sobra, mahina nitong sagot. Sa mga magazine ko lang to nakikita dati. Ang buong araw ay ginugol nila sa pag-ikot sa mga sikat na lagoon para sa photoshoot. Ang utos ng photographer ay maging sweet sila. Maghawak ng kamay habang naglalakad sa buhanginan. Magyakapan habang nakatanaw sa paglubog ng araw. Magtitigan na parang sila lang ang tao sa mundo. Sa una, alanganin sila. Ang bawat kilos ay kalkulado. Ngunit habang tumatagal, sa gitna ng kagandahan ng kalikasan at malayo sa mapanuring mata ng Maynila, ang pag-arte ay unti-unting nagiging natural. Ang paghawak niya sa kamay nito ay hindi na utos, kundi isang bagay na gusto na lang niyang gawin. Ang pagtawa nito sa mga biro ng bangkero ay totoong-totoo, at nahawa siya. "Isa sa mga pangarap ko to dati," sabi ni Ali habang nakaupo sila sa harap ng bangka, ang paay nakababad sa tubig. "Ang makalibot sa mundo. Hindi bilang flight attendant, kundi bilang isang turista lang. Gusto kong makita ang lahat ng magagandang lugar, tikman ang lahat ng pagkain, at mangolekta ng mga alaala." Tinitigan siya ni Marco. Ang mga babaeng kilala niya, kapag sinabing gusto nilang mag-travel, ang ibig sabihin ay shopping sa Paris o party sa Ibiza. Pero si Ali, ang pangarap niya ay simple at puro. Ang makita ang mundo sa sarili nitong mga mata. "Bakit hindi mo ginawa?" tanong niya. Nagkibit balikat ito. "Maraming dahilan. Walang pera. Walang panahon. May mas importanteng hinahanap." Si Mama, dagdag ng isip ni Marco. Gabi na nang matapos ang lahat. Pagod ngunit sa isang paraan ay gumaan ang pakiramdam nilang dalawa. Nasa isang pribadong villa sila na may sariling beachfront. Isang maliit na bonfire ang sinindihan ng mga staff para sa kanila. "Salamat sa araw na ito," sabi ni Ali, nakatingin sa apoy. "Walang anuman. Trabaho lang, di ba?" sagot ni Marco, sinubukan kung pareho pa rin ang isasagot nito. Hindi sumagot si Ali na ikinagulat niya. Tumingin lang ito sa kanya. "Pagod ka na ba, Marco?" Sa lahat ng to, ang tanong nito ay direkta at hindi niya inaasahan. "Walang ni sir. Marco lang." Ito ang unang beses na kinausap siya nito na parang isang tao, hindi isang si. Napabuntong hininga si Marco at umupo sa buhanginan sa tabi nito. Araw-araw.
Ito ang unang beses na inamin niya iyon sa isang tao. Mula bata, ito na ang buhay ko. Ang pangalan ng Del Fierro. Ang bigat ng kumpanya. Ang mga expectations. Nakakapagod pala na laging may maskara. Alam ko yan, mahinang sabi ni Ali. Ang pagkakaiba lang, ang maskara ko, uniforme ng flight attendant. Ang sayo, mamahaling suit. Nagkatinginan sila at sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa unang pagkakataon, nagkaintindihan sila. Hindi bilang sihi at peking fiance, kundi bilang dalawang taong parehong pagod sa pagpapanggap. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mukha ni Ali hinangin. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, at nang walang pag-aalinlangan, inipit niya ito sa likod ng tainga nito. Naramdaman niya ang lambot ng balat nito. Ang init na nagmumula rito. Hindi umiwas si Ali. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Ang liwanag mula sa apoy ay sumasayaw sa mga mata nito, at nakita ni Marco ang isang bagay doon na hindi niya pa nakikita dati, isang bakas ng pagtitiwala. Dahan-dahan, hindi niya namalayan, ang mukha niya ay lumalapit sa mukha nito. Ang mundo nila ay lumiit, naging sila na lang dalawa. Amoy niya ang alat ng dagat sa buhok nito. Nakikita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Isang pulgada na lang ang layo. Isang hininga na lang. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, biglang napapikit si Ali at marahas na umiwas ng tingin, humihingal na parang galing sa isang takbo. Hindi pwede, halos pabulong niyang sabi. Natigilan si Marco. Ang mahika ng sandali ay biglang nabasag. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot sa kanya? O takot sa nararamdaman nito? Tumayo si Ali. Pasensya na. Pagod na ako. Magpapahinga na ako sa loob. Mabilis itong tumalikod at naglakad papasok ng villa. Iniwan si Marco na mag-isa sa tabi ng apoy, gulong-gulo ang isip at puso. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ano nang ginagawa mo, Marco? Kasunduan lang ito. Trabaho lang. Bakit niya hinayaang madala siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tunog na tila galing sa ibang mundo, isang paalala ng realidad na pansamantala nilang tinalikuran. Nakita niya ang pangalan ng kanyang assistant sa screen. Sinagot niya ito. Yes? Sir D. Ang boses ng kanyang assistant sa kabilang linya ay apurado at puno ng pag-aalala. Sir, may kumakalat na article online tungkol kay Miss Ali. Isang expose. Mukhang gawa ni Miss Sandoval. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang init ng bonfire ay hindi sapat para alisin ang ginaw na gumapang sa kanyang mga buto. Ang paraiso nila ay biglang sinira ng isang demonyo mula sa Maynila. Ang bakasyon ay tapos na. Ang pintuan ng villa ay nagsara sa likuran ni Ali, ngunit hindi nito kayang isara ang kaguluhan sa kanyang isip. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang puso ay kumakarera na parang kabayong tumatakbo sa isang karera na hindi nito alam kung paano tatapusin. Ang init ng mga daliri ni Marco sa kanyang pisngi, ang imahe ng mga mata nitong papalapit, lahat ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang pulgada. Isang pulgada na lang. Napapikit siya ng mariin. Ano ka ba, Ali? Umayos ka. Sigaw niya sa kanyang sarili. Kasunduan lang ito. Isang kontrata. Walang personalan. Iyon ang batas na siya mismo ang gumawa. Ngunit sa dalampasigan kanina, sa ilalim ng mga bituin, halos siya na mismo ang sumira sa sarili niyang patakaran. Natakot siya. Hindi kay Marco, kundi sa sarili niya. Natakot siya sa naramdaman niyang paghila, sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na gustong maniwala, gustong magtiwala, gustong maramdaman ang init ng isang tunay na yakap. Ang bahaging iyon ay matagal na niyang ibinaon, ngunit hinukay ito ni Marco Del Fierro sa loob lang ng ilang araw. Pumunta siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang muling itayo ang mga pader na unti-unting giniba ng lalaking iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang desperadong pagtatangka na kumonekta sa dati niyang mundo, sa dati niyang buhay bago ang lahat ng ito. Nag-scroll siya sa kanyang social media feed, naghahanap ng kahit anong pamilyar. At doon niya nakita isang article mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura,
TV Cinderella Story, A Gold Digger's Tale. The Unknown Past of Marco Del Fiero's Fiance. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang link. Ang bumungad sa kanya ay ang kanyang litrato na kuha sa party, katabi ng mga lumang litrato niya noong nagsisimula pa lang siyang maging flight attendant, mas bata, mas payat at halatang galing sa hirap. Binasa niya ang bawat salita, at bawat salita ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Sinasabi sa article na siya ay isang ambisyosang probinsyana na ginamit ang kanyang itsura para makakuha ng trabaho at makaahon sa kahirapan. May mga anonymous na panayam mula sa diumano'y mga katrabaho niya na nagsasabing lagi siyang naghahanap ng mayamang pasahero. Ang kwento ay maingat na binuo para palabasin na ang pagkakakilala nila ni Marco ay hindi aksidente, kundi isang pinagplanuhang bitag ng isang desperadang babae. Mas masakit pa kaysa sa article ay ang comment section. Halata naman sa itsura, mukhang pera. Kawawa naman si Sir Marco na scam. Flight attendant? More like flight attendant to rich men's needs. Ha ha ha. Sabi na nga ba, malandi ang mga di na yan eh. Binitiwan niya ang cellphone na parang napaso. Bumagsak ito sa sahig. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit ay hindi dahil sa mga kasinungalingan. Masakit ito dahil kinuha nila ang isang piraso ng kanyang totoong nakaraan, ang kahirapan, ang pagsisikap, at ginawa itong isang maruming sandata laban sa kanya. Ang dangal na matagal niyang pinaghirapang buuin ay winasak sa loob lang ng ilang minuto. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit. May isang tao lang na may kakayahang gumawa nito. Si Cassandra Sandoval. At may isang tao lang na dapat sisihin kung bakit siya nasa sitwasyong ito. Si Marco. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Lumabas siya ng silid at nakita niya si Marco sa sala, nakatayo, kausap ang cellphone nito sa seryosong boses. Halata sa mukha nito ang problema. Don't care how you do it, find out who leaked this, utos ni Marco sa kausap. I want it taken down. Now. Hindi na niya hinintay na matapos ito. Ikaw, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ikaw ang may kasalanan nito. Napalingon si Marco, ibinaba ang telepono. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkakasala at pag-aalala. Ali, listen to me, T. Makinig. Para saan pa, lumapit siya, itinuturo ang cellphone sa sahig. Para marinig na naman ang mga kasinungalingan mo. Sabi ko sa'yo trabaho lang ito. Ngayon, sira na ang buong buhay ko. Ang pangalan ko, ang trabaho ko, ang lahat-lahat, dinungisan mo. I will fix this, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit mariin. Ayusin? Paano mo ayusin ito, Marco? Burahin ang article. Huli na. Nabasa na ng buong mundo. Hinusgahan na nila ako. Ito ba ang kapalit ng pagtulong ko sa'yo? Ang gawin akong kontrabida sa sarili kong buhay? Umiiling siya, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon ay mga luha na ng galit at pagsisisi. Ayoko na. Tapusin na natin to, sabihin mo na sa lahat na peki ito. Handa na akong harapin ang kahihiyan basta matapos lang ang bangungot na ito. Huminga ng malalim si Marco. Hindi natin pwedeng gawin yan. Mas lalong gugulo. Trust me, Ali. I will handle this. Trust you, tumawa siya ng mapakla. Ang buong relasyon na ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Paano kita pagkakatiwalaan? Tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid, isinara ang pinto ng malakas. Nagkulong siya, umiiyak, hinahayaan ang sakit at galit na ubusin siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay nasa isang bangka siya sa gitna ng bagyo at wala siyang masagwan. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng silid. Dinalhan siya ng pagkain ng mga staff, ngunit hindi niya ginalaw. Ang tanging ginawa niya ay manood ng balita sa Z, naghihintay sa pagsabog, sa anunsyo na tapos na ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang urgent press conference ang lumabas sa screen. At sa gitna ng entablado, napapaligiran ng daan-daang media, ay si Marco Del Fiero.
Mag-isa. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. I called for this press conference to address the malicious article circulating about the fiancé, Alina Reyes. Simula niya, ang kanyang boses ay umalinggangao sa buong Pilipinas. Napaupo si Ali sa gilid ng kama, ang puso niya ay kumakabog. The article claims she is a gold digger. It twists her past to fit narrative of greed, pagpapatuloy ni Marco. Let me tell you about her real past. Yes, she comes from a simple life. Nagsumikap siya para sa pamilya niya. Nagtrabaho siya ng marangal para tuparin ang mga pangarap niya. At wala ni isang bahid ng dumi sa kanyang pagkatao. Tumingin si Marco ng diretso sa kamera, na para bang si Ali mismo ang kanyang kinakausap. And that's why I love her. Huminto ang paghinga ni Ali. I love her because she is real. I love her because her heart is pure. A heart that is more valuable than any inheritance, any company, or any social status. Kaya sa sinumang sumusubok na sirain siya, sinasabi ko sa inyo ngayon, ako ang makakalaban ninyo. Nakatitig lang si Ali sa screen, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit iba na ang mga luhang ito. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagkalito, ng pagkamangha, at ng isang emosyon na hindi niya pa kayang pangalanan. Walang sinuman sa buong buhay niya ang nagtanggol sa kanya ng ganoon. Walang sinuman ang tumayo para sa kanya sa harap ng buong mundo. Ang mga pader na muli niyang itinatag ay nagsimulang gumuho, hindi lang basta nagkaroon ng lamat. Gumuho na parang binuhusan ng malakas na alon. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang tumunog ang teleponong nakalaan para sa kanya sa villa. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Boses ng assistant ni Marco ang narinig niya. Miss Ali. Bakit? Nautal niyang sagot. Pinapasabi po ni Sir Marco. Miss Ali, may lead kami sa kinaroroonan ng nanay niyo. Isang lumang sulat. Ipapadala ko po sa inyo ang kopya. Ang mga salita ng assistant ni Marco ay parang isang susi na biglang nagbukas sa isang kwartong matagal nang nakakandado sa puso ni Ali. May lead kami sa kinaroroonan ng nanay niyo. Biglang nawala ang issue tungkol sa press conference. Biglang nawala ang galit niya, ang pagdududa, ang sakit. Lahat ay napalitan ng isang emosyon na mas malakas at mas matagal na niyang daladala, ang pag-asa. Sige, halos hindi makapaniwalang sagot ni Ali. Pakisend sa email ko. Sent, ma'am, sagot ng assistant. Pagkatapos ng tawag, nanginginig niyang kinuha ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, nanginginig habang nagtatype siya ng password. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, bawat tibok ay isang halo ng pananabik at takot. Takot na baka isa na namang maling lead. Takot na baka masaktan na naman siya. Ngunit mas malakas ang pag-asa. Nang bumukas ang kanyang inbox, nakita niya agad ang email. Ang subject, confidential, lead on Elenita Reyes. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at nagdasal ng isang maikling panalangin. Sana ito na. Sana ito na po. Binuksan niya ang email. May isang attachment. Isang file. Nang i-click niya ito, bumungad sa kanya ang isang scan ng isang luma, naninilaw na papel. Isang sulat kamay. Ang sulat kamay na hinding-hindi niya malilimutan. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ito ay isang liham para sa isang kaibigan ng kanyang ina, isang Kiko Maringseling. Isinulat ito ilang linggo matapos siyang mawala sa buhay ni Ali. Nagsimula siyang basahin. Mahal kong Kumaringseling. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakasulat. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako, heto, sinusubukang bumangon mula sa isang bangungot. Naramdaman ni Ali ang pagkirot ng kanyang puso. Bangungot. Iyon din ang nararamdaman niya ngayon. Alam kong nagtataka ka kung bakit bigla akong umalis sa Maynila. Kung bakit ko iniwan ang anak ko. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan iyon, Sel. Walang gabi na hindi ko niyayakap ang litrato ng aking Ali habang umiiyak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ali patungo sa keyboard ng laptop. Mahal siya ng nanay niya. Hindi siya basta iniwan. May dahilan. Kailangan niyang malaman kung ano iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Pinaalis ako sa trabaho, Sel.
Pinagbintangan akong magnanakaw. Alam mo naman ako, kahit kusing ay hindi ako kukuha ng hindi sa akin. Pero wala akong nagawa. Ang kalaban ko ay ang mga amo ko. Makapangyarihan sila. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ali. Ito na. Ito na ang katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Isang kwintas ang nawawala. Isang mamahaling kwintas na may mga diamante. Ang sabi, nakita raw sa bag ko. Isang setup, cell. Alam kong isang setup iyon. Dahil bago pa man dumating ang mga pulis, nakita ko kung sino ang tunay na kumuha at nagtago nito. Napahawak si Ali sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay nagiging mababaw. Ang anak na dalaga ng amo kong si Amy Sandoval. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ali na parang kidlat. Sandoval. Sandoval. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bigla, ang mga piraso ng puzzle na nakakalat sa kanyang isip ay nagsimulang magkabit-kabit. Cassandra Sandoval. Ang babaeng nang insulto sa kanya. Ang babaeng naglabas ng article. Ang babaeng dapat pakakasalan ni Marco. Ang mundo ni Ali ay nagsimulang umikot. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang rumaragasang baha. Isang malabong imahe ng kanyang ina na umiiyak habang kinakalagkad palabas ng isang malaking bahay. Isang galit na boses ng isang lalaki. At isang batang babae na nakatayo sa may hagdanan, nakangisi. Isang ngising mapang-asar. Si Cassandra. Bata pa siya, pero mayroon na siyang demonyo sa katawan, pagpapatuloy ng sulat. Lagi niya akong pinapahirapan. Naiinggit daw siya dahil mas napapansin ako ng mga ibang katulong. Isang maliit na bagay, pero sapat na para sirain niya ang buhay ko. Sinabi ko sa mga amo ko ang totoo, pero sino ang paniniwalaan nila? Ang hamak na katulong o ang kanilang unikahija? Bumagsak ang mga balikat ni Ali. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang bundok na biglang pumatong sa kanya. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Cassandra sa kanya. Hindi lang dahil kay Marco. Ito ay isang galit na mas malalim, mas matagal. Sa mata ni Cassandra, si Ali ay hindi isang karibal sa pag-ibig. Siya ang anak ng katulong na minsan itong sinira ang buhay. Isang paalala ng kanyang kasamaan. At si Marco. Si Marco Del Fierro. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa kahihiyan kanina. Ang lalaking nag-alok na hanapin ang kanyang ina. Ang lalaking halos halikan niya. Ang lalaking ito ay nakatakdang pakasalan ang parehong babae na sumira sa pamilya niya. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Ali. Isang tawang puno ng sakit at kabalintunaan. Ang buong sitwasyon ay isang malaking, malupit na biro ng tadhana. Pinagtagpo sila ng lalaking konektado sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang lalaking nag-aalok ng tulong ay siya ring tulay papunta sa kanyang kaaway. Tumayo si Ali at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang nalilito o nasasaktan. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha. Ang mga mata nito ay puno ng apoy. Isang malamig, mapanganib na apoy. Ang paghahanap niya sa kanyang ina ay hindi na lang isang simpleng paghahanap. Ang pagpapanggap niya bilang fiance ni Marco ay hindi na lang isang trabaho. Lahat ay nagbago. Hindi lang ito tungkol sa nanay ko, bulong niya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, puno ng isang bagong tuklas na determinasyon na gawa sa yelo at apoy. Ang imahe ni Cassandra Sandoval, nakangisi, mapagmataas, at puno ng paghamak, ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang babaeng iyon ay hindi lang sumira sa buhay ng kanyang ina. Ninakaw nito ang kanyang kabataan. Ninakaw nito ang mga taon na dapat sana ay kapiling niya ang kanyang ina. At ngayon, sinusubukan nitong sirain siya. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Ali. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Marco o kahit ni Numan. Hindi lang ito tungkol kay Marco, dagdag niya, ang pangalan ng lalaki ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Ang lahat ng namuong paghanga at posibleng pagtingin niya para kay Marco ay biglang natabunan ng isang mas malaking katotohanan. Isa lang siyang piyesa sa laro ni Marco. At ngayon, isa na rin siyang piyesa sa larong ito.
Tinitigan niya ang kanyang mga mata sa salamin at sa kaibuturan ng mga ito, isang bagong Alina Reyes ang isinilang. Hindi na ang Alina na nagpapaapi. Hindi na ang Alina na tumatakbo sa gulo. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang diamanting singsing sa kanyang daliri. Dati ito ay simbolo ng isang kasunduan. Ngayon, isa na itong sandata. Ang pagiging defiance ni Marco Del Fierro ay hindi na isang sumpa. Isa na itong oportunidad. Isang perpektong posisyon para makalapit sa kanyang kaaway, para malaman ang mga kahinaan nito, at para makuha ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang larong ito ay hindi na lang laro ni Cassandra o ni Marco. Laro na rin niya ito ngayon. Bumalik ang tingin niya sa salamin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang layuning malinaw na ngayon sa kanya. Personal na ito. Ang pagbabalik ni Marco sa Maynila mula sa Palawan ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Kung dati ay puno ng tensyon at guilt, ngayon ay may isang kaba sa kanyang dibdib na may kasamang pag-asa. Hinihintay niya kung paano haharapin ni Ali ang lahat, ang press conference, ang liham. Handa siyang harapin ang galit nito, ang mga tanong, ang pagdududa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang alinman sa mga iyon. Sa mga sumunod na araw, isang bagong Ali ang kanyang nakasama. Ang babaeng dati ilaging nakayuko at tahimik sa mga social gatherings ay biglang nagkaroon ng tinig. Ang babaeng dati kailangan niyang hilahin para lang umiti sa kamera ay ngayon, kusa nang humahawak sa kanyang braso, bumubulong ng mga nakakatuwang komento, at mumingiti sa mga tao na parang matagal na niya itong ginagawa. Sa isang fundraising dinner, namangha si Marco nang panoorin siya. Kausap ni Ali ang isang matandang business tycoon, isang lalaking kilala sa pagiging masungit. Ngunit si Ali, sa kanyang simple at sinserong paraan, ay nakikinig ng mabuti sa mga kwento nito tungkol sa kanyang mga apo. Tumatawa siya sa tamang pagkakataon at nagtatanong ng mga bagay na nagpapakita na interesado talaga siya. Your fiance is Ejem, Marco, sabi ng tycoon sa kanya nang makaalis si Ali para kumuha ng inumin. She's not like the other girls. She has substance. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa labi ni Marco. She is Ejem. Iyon ang eksaktong salita na nasa isip niya. Ang pagbabago ni Ali ay isang himala sa kanyang mga mata. Inakala niya na ang pagtatanggol niya rito at ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa ina nito ang nag-alis ng pader sa pagitan nila. Akala niya, sa wakas, ay nagsisimula na itong magtiwala. Nagsisimula nang makita ang totoong Marco, hindi lang ang si. Gabi-gabi, nakikita niya kung paano ito nag-aaral. Nagbabasa ito ng mga business journals, pinapanood ang mga balita, at nagtatanong sa kanya tungkol sa mga taong makikilala nila sa susunod na event. Para hindi naman ako mukhang tanga, katwiran ito na may maliit na ngiti. Para kay Marco, ang lahat ng iyon ay tanda na siniseryoso na nito ang kanilang pirelasyon. Na ginagawa na nito ang lahat hindi dahil sa kontrata, kundi dahil gusto na nitong maging karapat-dapat na partner para sa kanya. Ang puso niya ay lumulobo sa tuwa. Ang peking relasyon na ito ay unti-unti nang nagiging pinakatotoong bagay sa kanyang buhay. Ang pag-ibig, na dati isang konsepto lang sa negosyo para sa kanya, ay nagiging isang pakiramdam na hindi niya na makontrol. Ang paraan ng pagtawa nito, ang pagkunot ng noo nito kapag may hindi naiintindihan, ang pagiging mabait nito sa mga kasambahay, lahat ng iyon ay nagpapalalim sa nararamdaman niya. Nahuhulog siya at ang pagkahulog ay hindi nakakatakot. Ito ay parang pag-uwi. Isang gabi, pagkatapos ng isang matagumpay na charity auction kung saan si Ali ang naging sentro ng atensyon, dahil sa kanyang natural na karisma, umuwi sila sa mansyon. Ang gabi ay tahimik. Ang hangin ay malamig. Nagtimpla si Marco ng 2 baso ng wine at inabutan si Ali sa balkonahe. You were amazing tonight, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ngumiti si Ali, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, o iyon ang akala ni Marco. I'm learning from the best, sagot nito, bahagyang itinaas ang baso ng wine patungo sa kanya. No, that was all you, sabi ni Marco. Ali tungkol sa sulat ng nanay mo. I'm sorry. I can't imagine what you felt nang malaman mo ang tungkol kay Cassandra. Maingat niyang binigkas ang pangalan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ali. Kalmado lang itong uminom mula sa baso. Part na iyon ng nakaraan. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo.
At salamat sa'yo, may pag-asa na akong mahanap siya. Ang pagiging kalmado nito ay lalong nagpahanga kay Marco. Ang lakas ng babaeng ito ay hindi niya sukat akalain. Tungkol sa atin, Marco. Pagsisimula ni Ali at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Noong una, galit ako sa'yo. Pakiramdam ko, ginamit mo ako. Pero ngayon naiintindihan ko na. Lumapit ito sa kanya, at ang bango ng pabango nito ay tila isang gayuma. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon. Kung gaano ka desperado na makatakas. Ali, di. Tell me about it, Marco, sabi nito, ang kanyang boses ay malambing at mapang-akit. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi ang kwentong sinabi mo sa akin noong una, kundi ang totoong kwento. Kailan mo napagdesisyunan? Paano mo naisip? Bakit ako ang pinili mo noong gabing iyon? Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Marco. Ang sandali kung saan maaari na niyang ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang lahat ng kanyang sikreto. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Inilapag niya ang kanyang baso. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ali. The proposal tea. Simula niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Tinitigan niya ang mga mata nito, nalulunod sa init na nakikita niya. It wasn't a mistake, Ali. It was an escape. Nakinig lang si Ali, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. My father he arranged the marriage to Cassie. It was a business merger. Ang pagsasama ng Del Fierro Holdings at Sandoval Corp. It would have created the biggest conglomerate in the country. Pero hindi ko siya kayang pakasalan, Ali. Her soul is as empty as her promises. I felt trapped. Suffocated. That night, sa party, I was supposed to formally announce our engagement. Nakita ko siya, kasama ang pamilya niya, nakangiti na parang nanalo na siya. At naramdaman ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang ibenta ang kaluluwa ko. And then, pagpapatuloy niya, I saw you. Nakatayo ka sa gilid. You looked so out of place, so real, in a room full of fakes. Sa mga mata mo, nakita ko ang pagod, pero nakita ko rin ang lakas. And in that moment of desperation, I made a choice. Hindi ko alam kung bakit, pero ang alam ko lang, kailangan kong makatakas, at ikaw ang naging sagot. I chose you. Inamin niya ang lahat. Ang buong katotohanan na matagal niyang kinimkim. Ang pag-amin ay parang isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib. Hinintay niya ang reaksyon nito. Inaasahan niya ang pag-unawa, marahil isang yakap, o kahit isang salita ng simpatya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na iayanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ali. Ngunit hindi ito ang ngiting nakasanayan niya. Ito ay isang ngiting malamig. Isang ngiting walang kagalakan. Isang ngiting may bahid ng tagumpay. Salamat sa pagiging tapat, Marco. Ang boses nito ay kasing lamig ng ngiti nito. Ngayon, alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman. Binitiwan nito ang kanyang mga kamay. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nanunuot na ginaw. Nakita niya ang mga mata nito, ang mga matang akala niya ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay kasing talim ng yelo, at puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likod. Napatingin siya sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng akala niya ay kilalang-kilala na niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na ang taong tunay na nakulong sa isang bitag ay hindi si Ali. Kundi siya. Nakatayo si Ali sa balkonahe, pinapanood si Marco na naiwang tulala at naguguluhan. Ang malamig na ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi hanggang sa tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, ang ngiti ay nawala na parang bula. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang sakit. Masakit pala. Masakit na lokohin ang isang taong nagsisimula ka ng pagkatiwalaan. Masakit na gamitin ang nararamdaman niya laban sa kanya. Sa bawat araw na ginugol niya sa pag-arte bilang perpektong fiance, isang bahagi niya ang hindi na umaarte. Ang pagtawa niya sa mga biro ni Marco, ang paghanga niya sa pagiging dedikado nito, ang kaba sa kanyang dibdib kapag hinahawakan nito ang kanyang kamay, ang mga iyon ay hindi kasama sa plano.
Ngunit isinantabi niya ang lahat ng iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang sulat ng kanyang ina. Ang larawan ni Cassandra Sandoval. Hustisya, bulong niya sa sarili. Para kay Mama. Ang pag-amin ni Marco ang huling piraso na kailangan niya. Hindi na ito sabi-sabi. Nanggaling na mismo sa bibig ng si. Ang buong key engagement ay isang malaking publicity stunt na sinimulan ni Marco. Isang perpektong sandata. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Gamit ang isang burner phone, tinawagan niya ang isang kilalang investigative journalist, si Angela David, na sikat sa pagbubunyag ng mga eskandalo ng mayayaman. May kwento ako para sa'yo, sabi ni Ali, binago ang kanyang boses. Isang kwentong sisira sa Del Fierro at Sandoval. Pumayag ang journalist na makipagkita. Sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa Quezon City. Lihim na umalis si Ali sa mansyon, sakay ng isang taxi, pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa isang pelikula. Habang nasa biyahe, ang kanyang puso ay naghahalo-halo. May takot, pero mayroon ding determinasyon. Ito na ang katapusan ng lahat. Pagkatapos nito, malaya na siya. At makukuha ng kanyang ina ang hustisya. Nakarating siya sa coffee shop. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, kung saan tanaw niya ang pinto. Habang naghihintay, napatingin siya sa GE na nakasabit sa pader. Nagpapakita ito ng isang lifestyle show. Maya-maya, biglang nag-flash sa screen ang mga salitang i-breaking news. Ang puso ni Ali ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Akala niya may nangyari sa Del Fierro Holdings. Ngunit ang nakita niya ay isang pamilyar na mukha. Si Cassandra Sandoval. Nakatayo ito sa isang press conference na papaligiran ng media. Ang mukha nito ay hindi galit o mapagmataas. Ito ay mukha ng isang biktima. Ang mga mata nito ay namumugto na parabang kagagaling lang sa iyak. I called this press conference today with a heavy heart, simula ni Cassandra, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. For weeks, I have stayed silent. For weeks, I have endured the public humiliation of being cast aside for another woman. S did it for Marco. S did it for our families. But cannot stay silent anymore when the truth is being trampled upon. Napako ang tingin ni Ali sa screen. Ano nang ginagawa niya? The engagement of Marco Del Fierro and Alina Reyes is a sham, deklara ni Cassandra. Isang malaking kasinungalingan na binuo para sirain ang pangalan ko at ang merger ng aming mga kumpanya. Isang collective gasp ang narinig mula sa mga reporter. And I have proof, sabi ni Cassandra. Itinaas ng kanyang assistant ang isang cellphone at idinikit sa mikropono. Isang recording ang umalinggangao sa buong Pilipinas. Ito ang boses ni Marco. The plan is simple. I'll create a scandal so big, so public, that my father can't force the marriage. I'll propose to a random girl. Make it believable. The media will eat it up. Cassie will be forced to back off to save face. Naramdaman ni Ali na parang hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang boses. Ang plano. Ito ang totoong plano ni Marco. Ang planong hindi nito inamin sa kanya. Paano? Paano nakuha ni Cassandra ito? Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay nagsimulang umulan. So there you have it, sabi ni Cassandra, may peking luha na dumaloy sa kanyang pisngi. I was publicly humiliated by a man trusted and a social climbing flight attendant who was clearly in on the plan. Hindi pa siya tapos. May isa pa siyang alas. At para patunayan kung anong klase ng babae itong si Alina Reyes, pagpapatuloy ni Cassandra, ang kanyang boses ay naging mas matigas, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang nakaraan ng kanyang pamilya. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang isang dokumento. Isang police record. Pangalan, Elenita Reyes. Kaso, qualified theft. Status, wanted. Ang mundo ni Ali ay gumuho. Hindi lang basta inilabas ni Cassandra ang nakaraan. Dinagdagan niya ito ng kasinungalingan. Ginawa niyang isang takas sa batas ang kanyang ina. Isang kriminal. Ito ang huling patak. Ang naramdaman ni Ali ay hindi na galit. Hindi na sakit. Isang malawak na kawalan. Naramdaman niyang may umupo sa tapat niya.
Si Angela David, ang journalist. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ali sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko. Sorry, Miss David. Wala na akong kwento para sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Tumayo siya at lumabas ng coffee shop, iniwan ang isang naguguluhang journalist. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa kanyang maliit na apartment sa Pasay. Ang alam lang niya, kailangan niyang makalayo sa mansyon, sa mundo ni Marco, sa lahat. Pagpasok niya sa kanyang apartment, ang pamilyar na amoy ng kanyang tahanan ay hindi nagbigay ng ginhawa. Ito ay isang paalala ng buhay na sinubukan niyang iwanan at ang buhay na winasak ng kanyang mga desisyon. Ilang sandali pa, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Ali! Ali, open the door. Please, let me explain. Ang boses ni Marco. Puno ng desperasyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tumingin siya sa peephole. Nakita niya si Marco, gusot ang damit, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ang lahat na natitirang lakas sa katawan ni Ali ay naglaho. Wala na siyang maramdamang galit. Wala nang pagnanais na manakit. Ang natira na lang ay isang malalim na gielong pagod. Hinawakan niya ang door knob, ngunit hindi niya ito binuksan. Sumandal siya sa pinto. Tapos na tayo, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing hina ng isang bulong, ngunit sapat na para marinig sa kabilang panig. Tapos na ang lahat. No, Ali, please. As can fix this, pagmamakaawa ni Marco. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ali. You can't, sagot niya. Sinira mo ako. At hinayaan kong sirain mo ako. Narinig niya ang pagkabigo sa boses ni Marco sa kabilang pinto. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga yabag nitong papalayo. Nang masiguro niyang wala na ito, doon na siya bumigay. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto na naghihiwalay sa kanila. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, at sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment, ang babaeng matapang, ang babaeng nagplano, ang babaeng gustong lumaban, ay tuluyang nawasak. Umiyak siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik, walang katapusang pag-agos ng mga luha. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa sarili niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa isang sulok na ayaw niyang aminin, umiyak siya para sa isang pag-ibig na sinadya niyang wasakin, bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong mamukadkad. Ang tunog ng saradong pinto ay mas malakas pa kaysa sa isang pagsabog. Bawat hakbang ni Marco palayo sa apartment ni Ali ay parang isang milya ang layo. Ang mga salita nito, tapos na ang lahat, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Hindi siya umuwi sa mansyon. Ang malaking bahay na iyon ay malamig at walang buhay kung wala si Ali. Dumiretso siya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Fierro Tower. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon parang isang kulungan na may tanawing gawa sa salamin. Mula sa bintana, kitang-kita niya ang mga ilaw ng Bonifacio Global City. Mga ilaw na dati nagpapaalala sa kanya ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay tila nanunuya sa kanyang kabiguan. Binuksan niya ang kanyang computer. Ang screen ay puno ng mga headline. Fierro Sandoval merger, kanselado. Marco Hita Fierro's engagement, a hoax. Lievak Alina Reyes? Fiance or accomplice? Del Fierro holding stock plummets amidst scandal. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng sinubukan niyang protektahan, ay gumuho sa loob ng isang araw. Ngunit hindi ang pagbagsak ng kumpanya ang pinakamasakit. Hindi ang galit ng kanyang ama. Ang pinakamasakit ay ang imahe ng blankong mga mata ni Ali. Ang kawalan ng buhay sa boses nito. Ang katotohanang siya, si Marco Del Fierro, ang pumatay sa apoy na minsan niyang nakita sa mga matang iyon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo Del Fierro, ang mukha'y kasing itim ng unos. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw nito, inihagis ang isang financial newspaper sa kanyang lamesa. Ang pangalan natin putik na. Ang stock market, bumagsak. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ng lolo mo, sinira mo sa loob lang ng ilang linggo. Hindi umimik si Marco. Tinitigan lang niya ang kanyang ama. Para saan? Para sa isang babae, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng paghamak.
Isang babaeng walang pinanggalingan. Isang hamak na flight attendant. You destroyed everything for nobody. Ang mga salitang iyon, nobody, ang gumising sa isang bagay sa loob ni Marco. Isang bagay na mas malakas kaysa sa guilt at pagsisisi. Dahan-dahan siyang tumayo, hinarap ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, walang takot sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko sinira ang lahat, Dad, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Sinira ko ito dahil itinayo sa isang kasinungalingan. Nagulat ang kanyang ama sa kanyang sagot. At ngayon, pagpapatuloy ni Marco, tinititigan ang kanyang ama ng diretso sa mata, itatayo kong muli. Gamit ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Baliw ka na ba? Maybe, sagot ni Marco. Maybe it was crazy to think I could live a lie. Pero mas baliw ako kung hahayaan kong isang inosenteng tao ang magdusa para sa mga kasalanan ko at ng iba. Umalis ang kanyang ama na umuusok ang ilong sa galit, iniwan si Marco sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng desperasyon. Ito ay katahimikan ng isang malinaw na layunin. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Tiningnan niya muli ang stock market ticker na pula at pabulusok. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng takot. Ngayon, wala na siyang pakialam. Isinara niya ang window. Ang mahalaga na lang ay si Ali. Hindi para makuha siyang muli. Alam niyang malabo na iyon. Kundi para isauli ang isang bagay na ninakaw sa kanya, ang kanyang dangal. Nagsimula siyang mag-isip. Ang pag-atake ni Cassie ay masyadong personal. Hindi lang nito sinira ang engagement. Sinira nito ang pagkatao ni Ali hanggang sa nakaraan ng kanyang ina. Bakit? Anong koneksyon? Ang liham. Ang liham na ibinigay niya kay Ali. Ang pamilyang Sandoval. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay may otoridad na matagal nang nawala. I have new task for you. Forget the company stock. Forget damage control. I want every file you can find on the Sandoval family, specifically from 15 years ago. I want a list of every employee who worked for them in their main residence. Every single one. Lalo na, hanapin mo kung sino ang head housekeeper nila noong panahong iyon. Sir, para saan po ito? Naguguluhang tanong ni Leo. I'm cleaning up a mess, Leo. A very old one, sagot ni Marco. Magdamag na nagtrabaho ang team ni Marco. Magdamag siyang hindi natulog, umiinom ng kape habang pinapanood ang pagdating ng mga impormasyon. Mga lumang payroll, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Hanggang sa, madaling araw, isang pangalan ang lumitaw. Leticia Dlita Cruz. Ang dating head housekeeper ng mga Sandoval. Nagretire na at nakatira sa isang maliit na bahay sa Batangas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Sakay ng kanyang sasakyan, siya mismo ang nag-drive papuntang Batangas. Natagpuan niya si Manang Lita na nagdidilig ng mga halaman sa kanyang maliit na hardin. Isang matandang babae na may mabait na mukha, ngunit mailungkot sa mga mata. Nagpakilala si Marco. Sa una, natakot ang matanda. Ayaw nitong magsalita. Wala na po ako sa Maynila, sir. Matagal na po. Ayoko na po ng gulo, pakiusap nito. Umupo si Marco sa isang maliit na bangko sa hardin. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang puso niya. Manang Lita, mahinahon niyang sabi. Hindi po ako naparito para manggulo. Nandito po ako dahil may isang inosenteng babae, dalawa na sila ngayon na sinisira ang buhay dahil sa isang kasinungalingan na nagsimula 15 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang tungkol kay Ali at sa ina nito, si Elenita. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang takot ay napalitan ng guilt. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Alam ko po, umiiyak na sabi ni Manang Lita. Alam ko po ang totoo. Kasalanan ko. Natakot ako. Pinagbantaan ako ni Ma'am Cassandra noon na ipapakulong niya rin ako kapag nagsalita ako. At doon, ibinuhos ni Manang Lita ang lahat. Ang totoong kwento.
kung paano siya inutusan ng batang si Cassandra na itago ang kwintas at ilagay sa bag ni Elenita. Isang kasalanan na dinala niya sa kanyang konsensya sa loob ng 15 taon. Nakinig si Marco sa bawat salita. Ang galit niya kay Cassie ay naging isang malamig na bato sa kanyang sikmura. Ang kasamaan nito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ito ay isang kasamaan na nakaugat na mula pa sa pagkabata. At si Ali at ang kanyang ina ay mga biktima lang ng walang kabuluhang kalupitan. Handa po ba kayong sabihin ang lahat ng ito, Manang Lita? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Sa harap ng maraming tao. Tumingin sa kanya ang matanda, ang mga matay puno ng luha at takot. Pero sir, ang mga Sandoval makapangyarihan sila. Mas makapangyarihan ang katotohanan, sagot ni Marco. At ipinapangako ko sa inyo, poprotektahan ko kayo. Hindi kita pababayaan. Tinitigan ni Manang Lita si Marco ng matagal. Sa mga mata ng binatang nakita niya hindi ang isang Del Fierro na naghahanap ng paraan para manalo, kundi isang lalaking nagsisisi at gustong itama ang isang malaking pagkakamali. Dahan-dahan tumango ang matanda. CJ, sir. Para matahimik na rin ang konsensya ko. At para sa hustisya ni Elenita. Pag-alis ni Marco sa Batangas, hindi na siya ang lalaking wasak na dumating doon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang pag-ibig niya kay Ali ay hindi na lang isang emosyon na nagpapaligaya sa kanya. Ito ay naging isang responsibilidad. Isang tungkulin na linisin ang pangalan nito at ng pamilya nito, kahit ano pa ang maging kapalit. Habang nagda-drive pabalik ng Maynila, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Ang boses niya ay kalmado at buo, walang bahid ng pag-aalinlangan. Leo. Yes, sir. I set up mo ang isang press conference. Bukas ng umaga. Sa Grand Fierro Hotel Ballroom. Imbitahan mo ang lahat ng media outlet sa bansa. Sir, sigurado po ba kayo? Anong sasabihin natin? Ang AEC team ay nagsasabi na dapat low profile muna tayo. Wala ng AEC team, Leo, putol ni Marco. Ako na ang bahala. Oras na para malaman ng lahat ang totoong kwento. Ibinaba niya ang telepono. Napatingin siya sa daan sa kanyang harapan. Ang daan patungo sa pagwasak ng lahat ng kanyang itinayo, ang kanyang relasyon sa ama, ang imahe ng kanyang kumpanya, ang hinaharap na inaasahan sa kanya. Ngunit ito rin ang nag-iisang daan patungo sa katotohanan. Ang nag-iisang daan para bigyan ng hustisya si Ali. At para kay Marco, iyon lang ang mahalaga. Handa na siyang bayaran ang halaga. Ang Grand Fierro Hotel Ballroom ay parehong lugar, ngunit ibang-iba ang pakiramdam. Walang malamyos na musika. Walang matatamis na ngiti. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at sa amoy ng desperasyon ng mga reporter na makakuha ng pinakamalaking scoop ng taon. Nakatayo si Marco sa podium, sa ilalim ng parehong mga ilaw na sumaksi sa peking proposal niya. Ngunit ngayon wala ng pag-aarte. Ang nararamdaman lang niya ay isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang itinatago at wala nang ikinatatakot na mawala. Hinarap niya ang dagat ng mga kamera at mikropono. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa likod, ang mukha ay isang maskara ng galit at hindi makapaniwala. Binaliwala niya ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umalinggaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang lahat. Para tapusin ang mga kasinungalingan. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na apartment, nakaupo si Ali sa sahig, nakatulala sa lumang isang kapitbahay ang kumatok kanina, sinasabing, "Uy, yung fiancé mo, nasa may presscon." Hindi niya gustong manood. Ayaw na niyang makita ang mukha ni Marco. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi kayang tumanggi. Napanood niya itong umakyat sa entablado. Ang lalaking sumira sa kanya. Inaasahan niyang magdedeni ito o magsisinungaling para iligtas ang sarili. Inihanda niya ang sarili sa panibagong sakit. Una sa lahat, pagpapatuloy ni Marco sa gusto kong aminin. Ang engagement namin ni Alina Reyes ay isang kasinungalingan. Napapikit si Ali.
Heto na. Ang kumpirmasyon. Iyon ay isang desperadong plano na ako mismo ang gumawa, sabi ni Marco. Isang plano para makatakas sa isang obligasyon. Sa planong iyon, gumamit ako ng isang inosenteng tao. Nasaktan ko siya. At iyon ay isang pagkakamaling pagsisisihan ko habang buhay. Napamulat si Ali. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang pag-amin ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco kahit sa maliit na screen lang. Anong ginagawa niya? Marco. Narinig ni Marco ang bulungan ng mga reporter. Ang pag-amin niya ay langis na ibinuhos sa apoy. Ngunit hindi pa siya tapos. But the lie ends today, sabi niya, at ang bulungan ay naging katahimikan. And so does another, much older and much darker lie. Nag-iba ang tono ng kanyang boses. Mula sa pagsisisi, naging bakal ito. Ito ay kwento hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa isang babae na nagngangalang Elenita Reyes. Ina ni Alina. 15 taon na ang nakalipas, si Elenita ay isang tapat na kasambahay sa tahanan ng mga Sandoval. Sa pagbanggit ng pangalang Sandoval, isang alon ng komosyon ang dumaan sa mga reporter. Siya ay pinagbintangan ng pagnanakaw. Isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang kasinungalingang sumira sa kanyang buhay at naglayo sa kanyang nag-iisang anak. Isang kasinungalingan na hanggang ngayon ay ginagamit para yurakan ang pagkatao ni Ali. Napahawak si Ali sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Hindi maaari. Ginagawa niya ba talaga ito? Ang kasinungalingang iyon ay ginawa ng isang tao, sabi ni Marco Sadzi. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa kamera. Ang taong iyon ay si Cassandra Sandoval. Napuno ng sigawan ang ballroom Sadzi, ngunit si Ali ay walang marinig kundi ang pagpintig ng dugo sa kanyang mga tainga. Ginagawa niya ito. Tinutupad niya ang pangako niya. Pero hindi sa paraang inaakala niya. Sinasabi niya ang totoo sa harap ng buong mundo. Para sa kanya. Para kay Mama. And I know what you're thinking, sabi ni Marco, pinatahimik ang lahat. It's in their word against hers. Isang hamak na kwento. Kaya hindi ako ang magpapatunay. May isinenyas siya sa kanyang staff. Isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Manang Lita Cruz. Ang dating head housekeeper ng mga Sandoval. Marco Ampersandvel. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang matandang babae. Si Manang Lita. Umiiyak ito, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Sa loob ng kanyang apartment, napaluhod si Ali sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa bibig, ang mga mata ay hindi may alis sa isang testamento. Isang video ng testimonya. Ako po si Leticia Cruz, panimula ng matanda sa video, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisngi. Ako po ang head housekeeper ng mga Sandoval 15 taon na ang nakalipas. Ako po ang naglagay ng kwintas sa bag ni Elenita. Huminto ang mundo. Para kay Ali, ang pag-amin na iyon ay isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Pero hindi ko po iyon kagustuhan, pagpapatuloy ni Manang Lita, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Si Maam Cassie po ang batang si Maam Cassie po ang nag-utos sa akin. Galit po siya kay Elenita. Kinuha niya ang kwintas ng kanyang ina, itinago at pinilit akong ilagay sa mga gamit ni Elenita. Pinagbantaan niya ako na takot po ako. Patawarin niyo po ako, Elenita. Patawad di. Ang video ay natapos. Ang buong ballroom ay nasa isang nakabibinging katahimikan. Walang nangahas na magsalita. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang kumot na bumalot sa lahat. Marco. Hinarap ni Marco ang mga kamera. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. The police record that was released to the public was fabricated, deklara niya. Isang dokumentong pinalabas para lalong sirain ang pangalan ng dalawang babaeng wala ng kalaban-laban. Ang tunay na kriminal ay hindi si Elenita Reyes. Tumingin siya ng diretso sa kamera, na parang kinakausap ang buong bansa, at higit sa lahat, si Ali. I may lose the company for this. Why father might disown me. I might lose everything I've worked for, sabi niya,
ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. But will not lose him by so. And it will not let an innocent woman's name be tarnished any longer. That is all. Thank you. Tumalikod si Marco at nagsimulang maglakad palayo sa podium, binaliwala ang biglang pagsabog ng mga tanong at sigawan mula sa media. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Inilatag na niya ang katotohanan. Ang bahala na ang mundo na humusga. Ay. Nakatulala lang si Ali sa D-screen na ngayon ay nagpapakita ng magulong eksena sa ballroom. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Isinakripisyo ni Marco ang lahat. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang relasyon sa pamilya. Lahat para sa kanya. Para sa katotohanan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Isang mahinang katok, hindi katulad ng desperadong pagkatok ni Marco dati. Nag-aalangan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso niya ay kumakabog. Sino ito? Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakasuit, mukhang driver. Sa likod nito, sa may hagdanan, may isang babae na dahan-dahang umaakyat. Isang babaeng mas matanda na, may mga puting hibla na sa kanyang buhok, at mga guhit ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi niya malilimutan. Ang mga matang laging tumitingin sa kanya nang may buong pagmamahal sa kanyang mga alaala noong bata pa siya. Ang mga mata ng kanyang ina. Aali, sabi ng babae, ang boses ay nanginginig, puno ng 15 taon ng pangungulila. Anak! Ang lakas sa mga binti ni Ali ay tuluyang nawala. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pangalan na matagal na niyang gustong isigaw. Mama! Sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan, pinanood ni Marco ang lahat. Nang makita niyang nagyakap ang mag-ina sa may pintuan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umandar ang kotse at tahimik na umalis, iniwan ang mag-ina sa kanilang pinakahihintay na sandali. Ang hustisya ay naibigay na. Ngayon, oras na para sa paghihilom. Ang yakap. Para kay Ali, ang mundo ay huminto sa yakap na iyon. Ang amoy ng kanyang ina, isang pamilyar na amoy na nakatago sa pinakailalim ng kanyang alaala, ay biglang bumalik. Ang init ng katawan nito, ang paraan ng paghaplos ng mga kamay nito sa kanyang likod, lahat ay totoo. Hindi ito panaginip. Pagkatapos ng 15 taon ng pangulila, yakap na niya muli si Mama. Mama, paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi, na parang isang batang natatakot na baka mawala itong muli kapag binitiwan niya. Anak ko. Ali ko. Patawarin mo si Mama, umiiyak na sabi ni Elenita, hinahaplos ang kanyang buhok. Patawarin mo ako kung hindi kita binalikan. Natakot ako, anak, natakot akong madamay ka sa gulo ko. Dinala ni Ali ang kanyang ina sa loob ng apartment, sa maliit na upuan sa sala. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ayaw bumitaw. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting tahanan, ibinuhos ni Elenita ang lahat. Ikinuwento niya ang buhay niya matapos siyang palayasin. Ang pagtatago-tago sa iba't ibang probinsya, ang pagtanggap ng mga maliliit na trabaho para lang mabuhay, ang palagiang takot na baka mahanap siya ng mga Sandoval at tuluyan siyang ipakulong. Gusto kitang balikan, anak, sabi ni Elenita, ang mga matay puno ng sakit. Pero paano? Anong buhay ang ibibigay ko sa'yo? Isang buhay ng pagtatago. Mas mabuti nang isipin mong kinalimutan kita, kaysa makita kitang naghihirap kasama ako. Umiling si Ali, hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. Hindi, kahit kailan hindi ko po inisip yon. Alam ko pong may dahilan. At hindi niyo po kasalanan ang lahat. Ang mga sumunod na oras ay puno ng mga kwento. Ikinuwento ni Ali ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging flight attendant, ang kanyang mga pangarap. Ikinuwento ni Elenita ang kanyang mga dasal gabi-gabi na sana inasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Ang mga sugat ng 15 taon ay unti-unting naghihilom sa bawat salita, sa bawat luha, sa bawat pag-unawa. Wala nang galit. Wala nang tanong.
Ang natira na lang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina at isang anak na muling pinagtagpo ng tadhana. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, napatingin si Ali sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na. Ang iskandalo ay tiyak na kumakalat na parang apoy sa buong bansa. At ang lalaking nagsimula ng apoy na iyon para bigyan sila ng liwanag ay wala dito. Paano niyo po ako nahanap, ma? Tanong ni Ali. Isang lalaki ang pumunta sa akin sa Bicol, sagot ni Elenita. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niyang ligtas na. Na oras na para umuwi. Isang lalaki. Matangkad, gwapo, paglalarawan ni Elenita. Marco ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin na ipinangako niya sa'yo na hahanapin niya ako. Napayuko si Ali. Marco. Kahit sa huli, tinupad pa rin niya ang pinakaunang bahagi ng kanilang kasunduan. Ang kasunduang matagal nang nabasag. Inihatid niya ang nanay niya sa kanya at pagkatapos ay tahimik na umalis. Hindi ito humingi ng kapalit. Hindi ito nagpakita para singilin siya ng utang na loob. Ibinigay lang nito ang kaligayahan sa kanya at naglaho. Sa mga sumunod na araw, ang mundo sa labas ay magulo. Ang Sandoval Corporation ay bumagsak. May mga kasong isinampa laban kay Cassandra. Ang Del Fierro Holdings ay nag-aagaw buhay at kumalat ang balita na tuluyan ng tinalikuran ni Don Ricardo ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit sa loob ng maliit na apartment ni Ali, ang mundo ay payapa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng kape na tinimpla ng kanyang ina. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga kwentuhang naputol ng panahon. Muli niyang naramdaman ang pagiging isang anak. Ang pakiramdam ng seguridad, ng pag-aaruga, ng isang tahanan na hindi lang pader at bubong, kundi isang lugar kung saan naroon ang puso. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, hindi niya maiwasang isipin si Marco. Naaalala niya ang mga sandali nila sa Palawan. Ang pagtawa nito habang nag-uusap sila sa bangka. Ang pagod sa mga mata nito nang aminin nitong pagod na ito sa pagpapanggap. Ang init ng mga kamay nito. Ang naramdaman niyang kaba nang halos maglapat ang kanilang mga labi. Noon, akala niya ang pag-ibig ay parang isang fairy tale. Isang perpektong kwento ng isang prinsipe at isang prinsesa. Pero natutunan niya, sa pinakamasakit na paraan, na hindi pala ganoon. Ang pag-ibig na ipinakita sa kanya ni Marco ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa isang kasinungalingan na bahira ng desperasyon at paggamit. Ngunit sa huli, nagtapos ito sa isang sakripisyo. Isang sakripisyong mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Isang pagpili na unahin ang kapakanan niya kaysa sa sarili nito. Ang tunay na pag-ibig pala ay hindi ang kawalan ng pagkakamali. Ito ay ang katapangan na aminin ang pagkakamali at ang lakas na itama ito, kahit ano pa ang maging kapalit. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang mga lumang gamit, isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa isang libro. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ito ang sulat na ibinigay sa kanya ni Marco bago pa man magsimula ang gulo. Ang sulat na hindi niya binuksan dahil sa galit. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, may isang maikling liham. Ali, I know sorry is not enough. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto ko lang malaman mo, sa lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na naging totoo. Ang paghanga ko sa'yo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero umaasa ako na balang araw, kapag tiningnan mo ang nakaraan, hindi lang ang sakit ang makikita mo. Sana makita mo rin na sa gitna ng lahat ng gulo, may isang taong totoong nag-alala para sa iyo. Be happy, Ali. You deserve it. Marco D. Napahawak si Ali sa kanyang dibdib. Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng isang malalim na pangunawa at pagsisisi. Hinusgahan niya siya. Ginamit niya ang nararamdaman nito para sa sarili niyang plano. Pareho silang nagkamali. Pareho silang nasaktan. Mula noon, wala na siyang narinig na balita tungkol kay Marco. Naglaho ito na parang bula, katulad ng sinabi sa mga balita. Iniwan nito ang lahat. Isang linggo ang lumipas. Habang nag-check siya ng mail, may isang postcard na nakaipit sa kanyang mga bayarin. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Ang nasa harap ay isang litrato ng isang simple, tahimik na dalampasigan na may malinaw na asul na tubig at puting buhangin.
Sa likod nito, may isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Isang linya lang. Nandito ang kapayapaan. Tinitigan ni Ali ang postcard. Ang simpleng pangungusap na iyon ay hindi lang isang deskripsyon ng lugar. Ito ay isang mensahe. Isang imbitasyon. Marahil, isang pag-asa. Napangiti siya, isang totoong ngiti. Ang unang totoong ngiti mula nang matapos ang lahat. Tumingin siya sa kanyang ina na naghahanda ng merienda sa kusina at pagkatapos ay sa postcard na hawak niya. Ang paghihilom ay tapos na. Oras na para sa isang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang biyahe papuntang Batangas ay mahaba, ngunit para kay Ali, bawat kilometro ay nagpapagaan sa kanyang dibdib. Katabi niya sa passenger seat ang kanyang ina, si Elenita, na masaya at payapa ang itsura. Sa likod, nakalagay ang ilan nilang mga gamit. Nag-resign si Ali sa trabaho. Ipinaupa niya ang kanyang apartment. Oras na para sa isang bagong buhay, malayo sa ingay ng syudad. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanya sa dulo ng daan na ito. Ang tanging gabay niya ay ang postcard at ang isang ES coordinate na nakuha niya mula sa isang kaibigang marunong sa teknolohiya. Ang puso niya ay pinaghalong kaba at pananabik. Paano kung wala na siya doon? Paano kung nagpadala lang siya ng postcard at umalis na? Ngunit kailangan niyang subukan. Nakarating sila sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Ang hangin ay sariwa at amoy alat. Sinundan nila ang isang makitid na daan hanggang sa matanaw nila ang isang maliit na resort. Laya Beach Resort ang nakasulat sa isang simpleng arkong gawa sa kawayan. Laya, Freedom. Napangiti si Ali. Bumaba siya ng sasakyan, sinabihan ang ina na maghintay. Habang naglalakad siya papasok, ang tunog lang na naririnig niya ay ang hampas ng alon at ang huni ng mga ibon. Ang resort ay hindi marangya. Simple lang ito, ngunit malinis at alaga. May mga maliliit na kubo na nakaharap sa dagat. At doon, sa may dalampasigan, nakita niya siya. Marco. Pinapanood ni Marco ang dalawang staff niya habang inaayos nila ang isang bangka. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt, board shorts, at tsinelas. Ang balat niya ay mas maitim na ngayon dahil sa araw. Ang buhok niya ay medyo mahaba na at ginugulo ng hangin. Ngumiti siya nang magbiro ang isa sa mga staff. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na ang ngiti niya ay walang bigat, walang kalkulasyon. Ipinagbili niya ang lahat ng shares niya sa Del Fierro Holdings sa mas mababang halaga. Ang perang nakuha niya ay ibinigay niya sa kanyang ama. Isang paalam. Ang natira sa kanya ay sapat lang para bilhin ang maliit na resort na ito na matagal nang nalulugi. Pinalitan niya ang pangalan. Laya. Dahil sa unang pagkakataon, malaya na siya. Malaya sa pangalan niya. Malaya sa mga expectations. Malaya sa mga kasinungalingan. Payapa ang buhay niya. Simple. Ngunit bawat gabi, bago siya matulog, may isang bagay na kulang. Isang mukha. Isang ngiti. Isang babae. Ipinadala niya ang postcard, isang desperadong sugal. Isang mensahe sa bote na inihagis niya sa karagatan, umaasang makarating sa tamang tao. Pero hindi na siya umasa. Marahil ay masaya na ito sa bago nitong buhay kasama ang ina. At sapat na iyon sa kanya. Sir Marco. Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Ang boses na iyon. Ang nag-iisang boses na hinahanap-hanap ng kanyang puso. Nakatayo doon si Ali. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nililipad ng hangin. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Ali & Marco. Naglakad si Ali papalapit. Bawat hakbang ay mabigat ngunit sigurado. Huminto siya sa mismong harapan ni Marco. So, ito pala ang kapayapaan, sabi ni Ali, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang paligid. Napangiti si Marco. Ito na nga. Katahimikan. Hindi isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Ang mga sugat ng nakaraan, ang sakit, ang mga pagkakamali, lahat ay naroon, ngunit hindi na sila masakit. Mga peklat na lang na nagpapaalala sa kanila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Salamat, Marco, sabi ni Ali, ang kanyang boses ay taos puso.
Para sa lahat. Para sa pagtupad mo sa pangako mo. Wala iyon, sagot ni Marco. May utang ako sa'yo. Sa inyo ng nanay mo. Umiling si Ali. Wala kang utang. Bayad na. Pareho na tayong bayad. Muli katahimikan. Tumingin sila sa dagat, sa dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at rosas. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Marco. Hindi ko pa alam, sagot ni Ali. Ang alam ko lang, gusto ko ng isang simpleng buhay. Malayo sa gulo. Siguro, magtatayo ako ng isang maliit na coffee shop dito sa tabing dagat. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Wala na akong mayaalok sa'yo, Ali. Wala na ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ang pangalan. Ito na lang. Itong simpleng buhay. Itong resort na sinusubukan kong buhayin. Lumapit siya ng isang hakbang. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Ali. Sa pagkakataong ito, hindi ito pilit. Hindi ito bahagi ng isang plano. Ito ay simple at totoo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siya. Hindi ito isang kahon na may diamanting singsing. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa pinakinis na kabibe, simple ngunit maganda. Hindi ito kontrata, Ali, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ito ang buhay ko. Ang buong buhay ko. Simple, payapa at minsan, siguro, mahirap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Gusto mo bang maging bahagi nito? Ang mga mata ni Ali ay napuno ng luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Ang lahat ng paglalakbay, ang lahat ng sakit, ay naghatid sa kanya sa sandaling ito. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na pinanday ng katotohanan at sakripisyo. Dahan-dahan tumango siya. Marco. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ito. Mas perpekto pa kaysa sa kumikinang na diamante. Yinakap niya si Ali ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Tilaya, dalawang pusong sinubok ng tadhana ang sa wakas ay nakahanap ng kanilang sariling kapayapaan. Magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ali at Marco. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Ali at Marco, mula sa nakakasilaw na mga ilaw ng Maynila hanggang sa payapang dalampasigan ng kanilang bagong simula. Ang bawat kabanata ay isinulat ko na may pag-asa na ang kanilang kwento ay hindi lamang isang simpleng aliw, kundi isang salamin na maaaring pagmuni-munihan. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-aalinlangan at bawat munting tagumpay. Naramdaman ko ang bigat ng isang kasinungalingan at ang gaan na dala ng pagpapatawad. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi palaging isang perpektong fairy tale. Minsan, ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang maghilom, magpatawad at bumangon muli. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan hindi sa isang perpektong tao, kundi sa isang pag-ibig na totoo at handang magsakripisyo. Ito ang kwento ng paghahanap sa ating sariling tilaya, ang kalayaan na magmahal ng buo at mabuhay ng tapat. Sana'y may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin at komento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod. Ang ingay ay nakakabingi. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Para kay Alina Reyes, o Ali, ang buong gabi ay isang mahabang panaginip na gusto na niyang magisingan. Isang panaginip na puno ng mga peking ngiti, mababangong pabango ng mga mayayaman, at tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Bilang isang flight attendant ng Cebu Pacific, sanay siya sa serbisyo, sa pagngiti kahit pagod, at sa pagharap sa iba't ibang uri ng tao. Pero iba ito. Dito, sa Grand Ballroom ng The Grand Fiero Hotel, hindi siya ang serbidora, kundi parte ng dekorasyon.
Isa sa mga napiling staff na mag-assist sa malaking charity event ng kanilang kumpanya. Ibig sabihin, kailangan niyang tumayo sa gilid, ngumiti na parang nanalo sa loto, at maging handa kung may biglang mga ilangan ng tulong. Ang gusto lang talaga ni Ali ay matapos na ang gabing ito, umuwi sa kanyang maliit na apartment sa Pasay, maghubad ng uniforme at ng masikip na sapatos, at humiga sa kanyang malambot na kama. Iyon lang. Simpleng kaligayahan. Napatingin siya sa entablado kung saan nagsasalita ang pinakaimportanteng tao sa gabing iyon, si Marco Del Fierro. Ang isisi ng Del Fierro Holdings, ang may-ari ng hotel na ito, at ang lalaking laman ng halos lahat ng business at lifestyle magazine sa bansa. Guwapo, matikas, at may isang klase ng aura na nagsasabing pag-aari niya ang mundo. Pero sa mga mata ni Ali, isa lang siyang paalala kung gaano kalayo ang mundo niya sa mundo ng mga taong tulad nito. Nang matapos ang talumpati ni A. Del Fierro, isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa buong ballroom. Nag-umpisa na muling maglakad-lakad ang mga bisita, bumalik sa kani-kanilang mesa at sa walang katapusang kwentuhan. Para kay Ali, hudyat iyon na malapit nang matapos ang kanyang pagtitiis. Ilang minuto na lang. Ngunit biglang may nagbago. Ang mahinang bulungan ng mga tao ay unti-unting lumakas. May isang komosyon na nabubuo sa gitna ng ballroom. Nakita ni Ali ang pag-ikot ng mga ulo, ang pagtutok ng mga cellphone, lahat sa iisang direksyon. Sa direksyon niya, napakunot ang kanyang noo. May dumi ba sa mukha niya? Mali ba ang tayo niya? Bago pa man niya masuri ang sarili, naramdaman niya ang paghawi ng mga tao sa kanyang harapan. At mula sa gitna ng dagat ng mga mamahaling damit at alahas, lumitaw ang isang figura. Si Marco Del Fierro. Naglalakad siya papalapit sa kanya. Hindi sa katabi niya, hindi sa likuran niya, kundi diretso sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabaga sa pag-ikot ng mundo. Bawat tingin ng mga tao ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Ali. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano nang nangyayari? Nakatayo na ngayon si Marco Del Fierro sa mismong harapan niya. Amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango, isang timpla ng sandalwood at kumpiyansa. Nakita niya ang bagsik sa mga mata nito, ngunit sa ilalim niyon, may isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bakas ng desperasyon. Walang anumang salita, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay kabaligtaran ng nanlalamig niyang mga daliri. Isang kolektibong hininga ang narinig ni Ali mula sa mga tao sa paligid, na sinundan ng sunod-sunod na flash ng mga kamera. At doon, sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, sa ilalim ng naglalakihang chandelier, sa harap ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig, lumuhod si Marco Del Fierro. Isang tuhod sa sahig. Parang huminto ang paghinga ni Ali. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala at napalitan ng isang matinis na tunog sa kanyang tainga. Mula sa bulsa ng kanyang suit, may kinuha si Marco. Isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob, isang diamanteng singsing ang kumislap na parang bituin sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang buong katawan ni Ali ay nagyelo. Hindi niya ito maintindihan. Isang pagkakamali. Siguradong isang malaking pagkakamali ito. Hindi siya ang babaeng ito. Hindi siya ang dapat na nasa posisyong ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sabihin sa lahat na, mali kayo ng tao. Hindi ko siya kilala. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Ang nakikita lang niya ay ang mga mata ni Marco Del Fierro, nakatitig sa kanya, nagmamakaawa, nagsusumamo. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Wow! Oh my God! Say yes! Tumingin si Ali sa paligid, naghahanap ng kahit anong makakapitan. Ngunit ang nakita lang niya ay mga mukha ng inggit, paghanga at pagkasabik. Para sa kanila, ito ang pinakaromantikong sandali sa mundo. Para sa kanya, ito ay isang bangungot. Isang pampublikong pagpapahiya na hindi niya alam kung paano tatakasan. Sino ang babaeng dapat na nasa lugar niya? Nasaan siya? Bakit siya ang napili ng tadhana o ng lalaking ito para sa kalokohang ito? Masisira ang buhay niya. Ang trabaho niya. Ang katahimikan na matagal niyang iningatan. Bumalik ang tingin niya kay Marco. Nakaluhod pa rin ito, hawak ang singsing, naghihintay.
Tila isang oras ang lumipas sa loob lang ng ilang segundo. Ang bigat ng tingin ng lahat ay parang isang malaking bato na pumipigas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng nakabibinging hiyawan ng mga tao, dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa tainga ni Ali. Ang kanyang paghinga ay mainit at apurado. At sa isang boses na halos pabulong, sapat lang para marinig niya, binitawan nito ang mga salitang nagpabago sa lahat. Miss, pakiusap, pumayag ka. I explain ko ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Naramdaman ni Marco Del Fierro ang bawat segundo na parang isang mabigat na kadena. Nakaluhod, hawak ang singsing, hinihintay ang sagot ng isang babaeng ni pangalan ay hindi niya alam. Ang ingay ng paligid, ang mga sigaw, ang mga flash ng kamera, ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw lang ay ang mga mata ng babae sa harap niya. Mga matang puno ng pagkalito, takot, at isang uri ng galit na tila anumang oras ay sasabog. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang pag-igting ng panga. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang buong plano niyang desperado ay guguho na parang kastilyong buhangin. Ang bulong niya, pakiusap, pumayag ka, ay ang huli niyang baraha. Isang sugal na nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang kumpanya at ang sarili niyang kalayaan. Para sa mga taong nanonood, ang katahimikan ng babae ay tila isang matamis na pag-aalinlangan. Ngunit para kay Marco, ito ang pinakanakakakabang segundo ng kanyang buhay. At nang sa wakas, sa isang halos hindi marinig na tinig, ay tumango ito ng isang beses, naramdaman ni Marco ang pagbalik ng hininga sa kanyang mga baga. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumabog sa buong ballroom. Mabilis na tumayo si Marco, kinuha ang kamay ng babae, at isinuot ang singsing sa daliri nito. Peking ngiti ang ipinaskil niya sa kanyang labi para sa mga kamera, isang ngiting sanay na siyang gawin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng babae, si Alina Reyes, ayon sa mabilis na impormasyang ipinadala ng kanyang assistant sa kanyang isip sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Smile, bulong niya rito. We have to get out of here. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Hinila niya ito ng may otoridad pero may halong ingat, palayo sa entablado, habang ang kanyang mga personal na security ay mabilis na humawi ng daan. Ang mga tanong ng media ay parang mga bala na lumilipad sa kanilang paligid. Del Fierro, sino siya? Kailan pa kayo? Ito na ba ang katapusan ng pagiging most eligible bachelor ninyo? Binaliwala niya ang lahat. Ang tanging mahalaga ay madala si Alina sa isang lugar na pribado, kung saan maaari niyang simulan ang pinakamahirap na negosasyon sa kanyang buhay. Dinala niya ito sa elevator na para lang sa mga SAE, at sa pagsara ng pinto, ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Binitiwan niya ang kamay ni Ali. Nakasandal ito sa pader ng elevator, yakap ang sarili at umiiwas ng tingin. Ang ekspresyon nito ay hindi na takot, kundi purong galit. Saan mo ako dadalhin? Malamig nitong tanong. Sa isang lugar kung saan makakapag-usap tayo ng walang nakikinig, sagot ni Marco, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ang lugar na iyon ay ang presidential suite ng hotel. Sa pagpasok nila, ang luwang at karangyaan ng silid ay tila lalong nagpatingkad sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isinara ni Marco ang pinto at hinarap si Ali. Okay. Mag-usap tayo, simulan niya. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong bagsik sa mga mata nito. Mag-usap. Matapos mo akong ipahiya sa harap ng buong Pilipinas? Matapos mong gawing sirko ang buhay ko? Anong pag-uusapan natin, Jingle Del Fierro? Napabuntong hininga si Marco. Tinanggal niya ang kanyang bowtie at inihagis sa sofa. Ito na iyon. Look, Miss Reyes. I'm sorry. Alam kong wala akong karapatan na idamay ka dito, pero kailangan ko ng tulong mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ali. Tulong? Ang isisi ng Del Fierro Holdings, humihingi ng tulong sa isang flight attendant na ngayon lang niya nakilala. Ano to, shooting ng teleserye? Makinig ka muna, pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid na ng desperasyon. May mga bagay sa pamilya ko, sa negosyo, na hindi ko kontrolado. I'm being forced into a marriage don't want. Isang kasal para sa kapakanan ng kumpanya. Iyon ang pinakasimpleng kasinungalingan na kaya niyang ibigay.
Ang sabihin ang tungkol kay Cassie at sa merger ay masyadong komplikado. Tinitigan siya ni Ali, ang mga matay na nunuri, hindi kumbinsido. At ako ang solusyon mo. Isang babaeng random mong hinila mula sa gilid. Bakit ako? Sa dinami-dami ng babae dyan, bakit ako? Ito ang tanong na pinaghandaan ni Marco. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakapatong ang kanyang cellphone. Sa loob ng ilang segundo, habang hinihila niya si Ali paalis kanina, ang kanyang team ay nagpadala na ng isang confidential file. Binuksan niya ito at ipinakita kay Ali. Dahil sa'yo, sabi ni Marco, ang boses niya ay maseryoso na ngayon. Dahil may kailangan ka rin. Isang bagay na sa tingin ko ay kaya kong ibigay. Napakunot ang noo ni Ali, pero napatingin din siya sa screen ng cellphone. Ang nakita niya ay hindi mga numero o dokumento ng negosyo. Ito ay isang kupas na litrato ng isang babae. Isang pamilyar na babae. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Ali. Ang pader ng galit ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila huminto. Si Mama, halos pabulong niyang sabi. Elenita Reyes, sabi ni Marco, binabasa ang impormasyon sa screen. Huling nakita 15 taon na ang nakalipas sa probinsya ng Laguna. Walang permanenteng tirahan. Walang social media. Walang record. Para siyang bulang naglaho. Tumingala si Ali, ang mga matay nag-uumpisa ng mamasa. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas masakit. Paano mo nalaman? May mga koneksyon ako, Miss Reyes. Mga resources na kayang maghanap ng karayom sa gitna ng dayami, paliwanag ni Marco, dahan-dahan niyang inilatag ang kanyang alok. Gawin mo ang gusto ko. Magpanggap kang fiance ko sa loob ng 6 na buwan. Hayaan mong maniwala ang lahat na totoo ito. At sa loob ng 6 na buwan na iyon, ipinapangako ko, hahanapin natin siya. Gagamitin ko ang lahat ng pera at kapangyarihan ko para mahanap ang nanay mo. Natahimik si Ali. Nakatitig lang siya sa litrato ng kanyang ina sa cellphone ni Marco. Nakita ni Marco ang digmaan sa loob nito, ang pagdududa laban sa pag-asa, ang pride laban sa isang pangangailangang matagal na nitong kinikimkim. Ito ang kanyang alas. At alam niyang malapit na siyang manalo. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. Si Ali ay nakayuko, nakatitig sa sahig. Si Marco ay naghintay, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, hinahayaan ang bigat ng alok na bumaon sa isipan ng dalaga. Sa wakas, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga luha ay natuyo na, at ang natira ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata. Pumapayag ako. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ngunit hindi pa tapos si Ali. Pero sa isang kondisyon, walang hahaluan ng personalan. Trabaho lang ito. Ang lamig sa kanyang boses ay nagbigay ng kaba kay Marco. Nakipagkasundo siya hindi sa isang natatakot na babae, kundi sa isang taong handang gawin ang lahat para sa kanyang layunin. Katulad niya. Trabaho lang, pagsang-ayon ni Marco, itinago ang pangingilabot na naramdaman. Walang personalan. Isang kontrata na hindi nakasulat sa papel, kundi isinara sa pamamagitan ng desperasyon at selyado ng isang kasinungalingan. Sa gabing iyon, sa loob ng marangyang suite, 2 puso ang gumawa ng isang mapanganib na kasunduan. Pakiramdam ni Ali ay para siyang isang manika. Isang mamahaling manika na isinusuot sa mga damit na hindi niya kailanman pinangarap na mahawakan at nilalagyan ng palamuti na mas mahal pa sa kanyang buong apartment. 2 araw matapos ang gabing nagpabago sa kanyang buhay, narito siya sa loob ng isang walk-in closet na mas malaki pa sa kanyang sala, pinaliligiran ng mga taong hindi niya kilala. The emerald green gown complements her skin tone, don't you think, sabi ng isang lalaking may makulay na buhok, habang inaayos ang lailayan ng suot niyang damit. Perfecto. She looks like the queen, sagot naman ng isang babaeng abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa isang eleganteng bon. Hindi nagsalita si Ali. Hinayaan lang niya silang gawin ang kanilang trabaho. Ang sabi ni Marco, kailangan nilang dumalo sa isang welcome party para sa kanila bilang bagong engaged couple. Isang paraan para patunayan sa mundo na totoo ang lahat. Para kay Ali, isa lang itong formal na pagpapakilala sa kanyang bagong hawla. Nang matapos ang lahat, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin.
Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi siya. Ang babaeng iyon ay may kumpiyansa, elegante, at mukhang sanay sa karangyaan. Si Ali Reyes, ang flight attendant, ay nakatago sa ilalim ng makapal na makeup at ng isang damit na nagkakahalaga ng 6 na buwang sweldo niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Trabaho lang ito, Ali. Para kay Mama. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan ng mansyon ni Marco, na ngayon ay pansamantala na rin niyang tirahan, nakita niya itong naghihintay sa ibaba. Nakasuot ng isang itim na tuksedo, mukha itong Diyos na bumaba mula sa langit. Ngunit ang mga mata nito ay hindi kasing perpekto ng kanyang kasuotan. May bakas ng pag-aalala at pagod doon. You look tea. Napatigil si Marco, tila nawala ng sasabihin. Beautiful. Hindi pinansin ni Ali ang papuri. Let's get this over with, malamig niyang sabi, lumakad pababa. Sa loob ng sasakyan, binigyan siya ni Marco ng mga huling tagubilin. Just stay easy if I side. Ngumiti ka lang. Kung may magtanong, ako ang sasagot. At higit sa lahat, huwag kang hihiwalay sa akin. Understood, sir, sagot ni Ali, ang paggamit ng kisser ay isang paraan para ipaalala sa sarili niya at kay Marco ang kanilang kasunduan. Ito ay trabaho at si Marco ang kanyang amo. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Marco sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi ito nagsalita. Ang party ay ginanap sa isang pribadong club sa Bonifacio Global City. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong. Ang mga ngiti ay matamis ngunit ang mga tingin ay mapanuri. Hinawakan ni Marco ang kanyang bewang, isang kilos na dapat ay maging romantiko, pero para kay Ali, ito ay isang pag-aari. Isang paalala na siya ang babae sa tabi ng sea. Sa unang oras, naging sunod-sunuran si Ali. Umiti siya sa mga taong ipinakilala sa kanya, tumango at hinayaan si Marco na magsalita para sa kanilang dalawa. Ang bawat paghawak ni Marco sa kanyang kamay, ang bawat pagbulong nito sa kanyang tainga para magmukhang sweet sila, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kuryente. Isang kuryenteng pinipilit niyang baliwalain. They look so perfect together, narinig niyang bulong ng isang babae. Swerte niya, di ba? From the simple flight attendant to A. Del Fierro, sagot naman ng kasama nito. Kinagat ni Ali ang kanyang labi para pigilan ang sarili na sumagot. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang maliit na clutch bag kailangan niyang tiisin. At doon, sa gitna ng dagat ng mga peking ngiti, nakita niya ito. Isang babae na tila hinahawi ng mga tao para makadaan, hindi dahil sa security, kundi dahil sa aura nitong nag-uutos. Maganda siya, sa isang paraan na matalas at mapanganib. Nakasuot ng isang pulang-pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Bawat kilos niya ay kalkulado. At ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila. Sino siya? Mahinang tanong ni Ali kay Marco. Sumunod ang tingin ni Marco at nakita ni Ali ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang kanyang ngiti ay nanigas. Ang hawak nito sa kanyang bewang ay humigpit. Cassandra Sandoval, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ang dapat na pakakasalan ko. Nanigas si Ali. Kaya pala. Ito ang babaeng dahilan kung bakit siya napasok sa gulo na ito. Bago pa man siya makapag-react, nasa harapan na nila si Cassandra. Isang ngiting kasing talim ng patalim ang gumuhit sa mga labi ni Cassandra. Tiningnan niya si Ali mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang murang bilihin. Marco, darling, sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Binalingan niya si Ali. So, this is the girl who replaced me. Interesting choice, Marco. Very ordinary. Naramdaman ni Ali ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang salitang ki-ordinary ay tumama na parang sampal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit naaalala niya ang utos ni Marco. Manahimik. Ngunit si Marco ang nagsalita. Ang hawak niya sa bewang ni Ali ay naging mas protektado. Behave, Cassie. This is not the time or place.